Sige po mga kapatid, muli po magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay muling magpapatuloy ng ating pagtalakay sa ating daily devotion. At ito nga po ay tayo nasa chapter 53 ng Aklat ng Isaiah pa rin. At pangalawang araw, pangalawang bahagi ng Isaiah chapter 53, tatalakayin po natin ngayon ang verses 2 and 3. Yan, sige tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Muli po amang Diyos, maraming salamat sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at pagkakaloob sa amin ng oras upang makapagpatuloy kami sa pag-aaral na ito. Muli mo kaming samahan, patuloy mo po kaming gabayan at pangunahan, Ama. Ikaw na po ang patuloy na magturo sa amin. Gamitin mo lang po akong instrumento, tagapagsalita, tagapagturo, Panginoon. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay maunawaan naming lahat ng bawat isa sa amin ang mga naisin mong ituro. Salamat po, patnubayan po kami gabayan, Panginoon, sa gabi pong ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, okay. Yan, nag-join din si Kuya Bob. Salamat Kuya Bob at sa Ate Alma. Salamat po muli sa inyong pamilya na kasama sa gawain. Okay, so atin pong tatalakayin nga sa gabing ito yung verses 2 and 3. Hindi ko lang alam kung kakayanin natin itong dalawang verse na ito dahil kagaya doon sa mga nakakaraang talakayan natin ay minsan ay napakahaba po talaga ng kailangan talakayin at pangit naman kung ating puputulin para lamang makadami tayo ng discussion. So sayang matapos man natin itong discussion natin, pero kung hindi man natin natalakay ng buong buo, baliwala rin. So bago po tayo magsimula sa verse 2, atin mo nang i-recap ng konti ang panimula ng kabanatang 53 or 53. Ang verse 1 na natalakay natin noong Saturday ay nagpapahayag ng dalawang hindi mapaghihiwalay na ideya. Ang una nga dito yung pananampalataya sa mensahe at paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi doon ni Propeta Isaiah na sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? So ang talatang ito ay naglalarawan ng hinanakit o parang kabigatan sa sitwasyon at kalalagayan ni Propeta Isaiah na ginamit ng Diyos na tagapaghayag ng kanyang salita, subalit walang nakinig sa kaniya. Siguro nakalimutan ni Isaiah na doon sa panimula pa lang ng pagtawag sa kanya ni Yahweh, ay winarningan na siya, ipinaunawa na sa kanya na mangaral ka na mangaral, pero wala naman talagang makikinig sa iyo. Ayan. Siyempre, normal lang naman bilang isang tao, bagamat propeta yan, kagaya natin sa kapanahonan ngayon, may mga posisyon man, pastor man, or kung anumang position, ay tao pa rin, nakakaramdam pa rin ng sama ng loob, ng hinanakit kung hindi ka pakikinggan. So mamaya doon sa verse 2 and verse 3, mas matatalakay natin ang mga bagay na iyan. Ang talatang isa ay naglalarawan ng nagdurusang alipin na may katanungan ng kawalan ng paniniwala sa kaniyang itinuturo. Yan. So yun na nga po. At itong unang bahagi ng chapter 53 ay parang tumutukoy sa pagbabaliwala sa lingkod ng Diyos, sa pagtalikod o kaya ay pag-iwan. Napakaganda ng layunin ng tagapaglingkod ng mga mensaheng daladala niya galing sa Panginoon, subalit karamihan ay tinatalikuran siya, hindi pinapakinggan. Yan, rejected lahat lagi ng mga tao. At hindi lang simpleng rejection, kung hindi nakakarinig pa ng mga masasamang bagay o kaya ay iniiwanan, binabaliwala. Nakakalungkot, syempre bilang tao, sabi nga natin ay nabibigatan din ang mga taong ito bagamat lingkod ng Panginoon. Pero ang kahalagahan, sa kabila nitong pag-reject ng mga tao, nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod at sa paghahayag ng kaniyang salita. Napakabigat ng damdamin na dinadala nito mga talatang ating tatalakayin. Ayan. Okay, doon punta po tayo sa verse 2, no? Ang sabi dito, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pisikal na katangian na nagdurusang lingkod na isinugo ng Diyos Ama sa lupa
upang gampanan ang gawain ng pagliligtas sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Ipinapahiwatig dito na ang lingkod ay walang anumang magandang pisikal na katangian, nakaakit-akit at makakatawag pansin sa mga tao. Hindi attractive, no? Yung itsura ng lingkod ng Panginoon. Hindi ba binanggit na pangit ang itsura, pero at least ay pwedeng sabihin na yung secular na term na wala sigurong appeal, no? Walang dating sa mga tao, kaya hindi nakakaakit, hindi nilalapitan. Unlike yung mga magagandang lalaki, matatangkad, ano pa bang yung normal na katangian, sa isang kita pa lang parang pag-uuna-unahan na ng mga tao at talagang makakaakit. Pero ito tinutukoy dito, yung lingkod ni Yahweh na ipinadala niya sa lupa ay isang ordinaryong tao na walang appeal, walang physical na katangian na magiging kaakit-akit at makakatawag pansin sa mga tao. Hindi siya yung lalapitan, hindi siya very attractive. In fact, sa katotohanan ay lalayuan pa siya. Ayan, wala siyang appeal, wala siyang dating. Hindi siya susundan o pakikinggan ng kanyang mga tao. Sa halip, posibleng lahat ng physical na katangian ay pangit o hindi pinapaboran sa makamundong sitwasyon. Malayo sa normal na nagbibigay ng pansin ng mga tao. Ang mga tao kahit sa kasalukuyang panahon, kahit na sabihin Kristiyano o mananampalataya, kalimitan sa physical na anyo pa rin nakatira, nakatingin. Kaya pag hindi maganda at kaakit-akit ang itsura ng tao, talagang lalayuan or i-reject, at lalong nakakalungkot kung ikaw ay lingkod ng Panginoon na alam mo may daladala kang magandang balita, nagtuturo ka ng Biblia, tapos hindi ka ganong kaakit-akit ang iyong physical na kalalagayan, ay tatalikuran ka ng mga tao. Kaya naalala ko yung kasabihan nakadikit sa mga tricycle driver. Marami pang pastor na magagandang lalaki. Ang sabi nila, ang magagandang lalaki hindi lang daw nag-aartista, nagpapastor din. Ayan. Kaya lang, sila po yun, hindi ako kasama doon. Ayan. Itinatampok ng talata ang kaniyang mababang kalalagayan at pinagmulan ng Mesiyas at kawalan ng panlabas na kadakilaan, unglorified physical look, na nagmumungkahi na siya'y tila isang mahinang katauhan, para sigurong ordinaryong tao lang. Bagamat syempre, si Jesus Christ, doon sa kanyang kapanahonan, ang lahi nila, mga malalaking tao yan Siguro mga 7 to 8 footer siguro yan mga yan, o mga 6 pataas, hindi po yan 5 feet o hindi 4 feet na pababa. Okay, magmumukhang walang halaga sa marami. Subalit, sa kabila ng kawalang katangian na maganda, ay gaganap siya sa isang napakadakilang gawain na magdadala ng kalayaan sa lahat ng tao. Ang kagandahan ng lingkod ng Panginoon ay hindi makikita sa anumang personal na katangian, sa halip sa espiritual na bahagi ng kaniyang pananatili. Naisipahiwatig ng mga katangiang ito ang pagpapakababa sa halip na pagiging mataas na higit na tumutukoy sa karangalan ng tagapagligtas. Posibleng sinadya ng Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon ang mga tao'y lumapit sa kanyang lingkod dahilan sa aral na tinuturo, dahilan sa puso o sa kaisipan, hindi dahil sa physical na itsura. Si Haring Saul, nung siya'y piliin, ay i-describe bilang katangi-tangi sa lahat. Nag-iisang napakaganda ng itsura, matangkad, magandang lalaki, katangi-tangi sa kanilang lahi, sa lipi ni Benjamin. Kaya bandang huli, ayun, bumagsak siya sa kasalanan. Si Haring David man ay ganoon din. Kaya mas maigi na siguro yung hindi magandang lalaki. Yan. Ito ay posibleng nagpapakita na nais ng Panginoong Diyos na ang lahat ng taong mananampalataya sa Kanya, ay hindi dapat na magtuon ng pansin sa mga pisikal na anyo o mga katangi ang kaakit-akit sa mata ng tao. Baka daw lumapit yung mga tao sa Kanya, particular siguro yung mga babae,
dahilan sa may magandang itsura lamang at hindi dahil dun sa ipinapangaral na ebanghelyo. Kaya magiging huwad yung pagiging mananampalataya. Alam ng Diyos na ang sino mang may kaakit-akit na itsura o katangian ay lalapitan ng tao dahil sa kanyang pisikal na anyo, na kalimitang kaakit-akit sa mundo. Subalit sa huli ay posibleng magdala ng huwad na pananampalataya. Ang anumang bagay na nakabase sa mga katangiang nakikita sa halip na sa nararamdaman o ipinapahayag ng Espiritu ay posibleng magdulot ng huwad na pagsunod o pagkilala. Sayang, no? Mas magiging matatag ang pananampalataya sa taong nagtataglay ng hindi kaakit-akit na katangian, subalit linapitan pa rin ng mga tao. Magandang gabi, Nicole. Salamat sa iyong pagsama, no? Ayan, welcome na welcome ka sa grupo na ito. Okay. Mas magiging matatag, sabi dito kanina, ang pananampalataya sa taong nagtataglay ng hindi kaakit-akit na katangian. Subalit linalapitan pa rin ng mga tao dahil sa hindi nakikitang kagandahan. Ang kagandahan ng lingkod ng Diyos dapat na makita sa usaping espiritual. Yan, magandang gabi, Christine. Salamat at naandyan ka rin. Sa halip, nagmumula sa puso at kaibuturan ng pagkatao. Tatandaan natin mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kinakailangang kakitaan ng kaakit-akit na itsura. Hindi po yung pastor o yung lingkod ng Panginoon ang sinasamba kung hindi yung salita na daladala ng lingkod ng Panginoon. Yun ang maglalapit sa tao sa Panginoon. Mahirap kung ang basihan natin ay yung itsura ng tagapaglingkod dahil baka bumagsak lang sa kasalanan. Ayan. Sa Biblia, yan, nabanggit ko kanina sa 1 Samuel chapter 10, verse 23 to 24, si Saul, nang tawagin bilang hari ng Israel, ay pinakamatangkad at walang katulad sa buong bayan. Sa usapin ng paglilingkod, halos lahat ng mga lingkod ng Panginoon sa Biblia ay may katangiang hindi magiging kaakit-akit sa mga tao. Sa talatang ito, ang nagdurusang lingkod ay ilinarawan bilang tumubo sa harap na parang murang pananim, natanim sa lupang tuyo at walang anumang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para lapitan. In fact, siya ay despised. Good evening, Brother Edgar. Despised siya, tinatalikuran talaga siya. Ayaw siyang lapitan. Masyado kong nakaka-relate sa bagay na ito. Sapagkat siya ay tutubo sa harap niya na parang murang pananim, sabi sa King James. At sabi sa Magandang Balita, Biblia, na matulad sa isang halaman ang kaniyang lingkod. Ang mga pariralang ito ay nagmumungkahi ng mapagpakumbaba at hindi mapagmataas na simula ng Mesiyas. Ang imahe ng isang murang pananim o isang simpleng halaman ay nagpapahiwatig ng kahinaan at kahinahunan na sumasalamin sa mapagpakumbabang kalagayan at ng kapanganakan at pagpapalaki kay Jesus. Ang pariralang sa harap niya ay nagpapahiwatig na ang paglagong ito ay nasa ilalim ng mapagmasid na mata ng Diyos, na andun ang paggabay ng Diyos na nagbibigay diin sa banal na pagsang-ayon at layunin. Ang imaheng ito ay nauugnay sa propesiya sa Isaiah 11 verse 1, kung saan ang Mesiyas ay inilarawan bilang isang usbong mula sa tuod ni Jesse, na nagpapahiwatig ng isang bagong simula mula sa lahi ni David, at tulad ng isang ugat mula sa tuyong lupa. Naalala ko lang yung mga artista na nakikita natin sa mga vlog ng mga Kristiyano at nagpapastor. No po, magagandang lalaki, magagandang itsura, pero iyon, kulto naman pala. Nakakalungkot. Okay, ang isa pang tema na binabanggit, lumaki siya sa harap niya na parang isang murang usbong. Lumaki siya sa harap niya na parang isang murang usbong. Ang lingkod sa huli ay tumutukoy kay Jesus, ang Panginoong Jesus, ay umunlad sa ilalim ng mapagmasid na mata ng Ama, tulad ng paglaki ni Samuel sa harapan ng Panginoon.
Naalala natin si Samuel, bata pa lang, ay ibinigay na ni Hana ng kanyang ina doon sa templo. At namuhay na ito at lumaki sa pangangalaga ni Eli. Ang murang usbong ay nagpapahiwatig ng kahinaan at kahinahunan no nagpapaalala sa pagkasanggol ni Moises. Ganon din, si Moises din ay ganon sa sariling pagkabata ni Jesus sa Nazaret. Pare-parehong mga bata na walang pinagmulan na magandang katangian. Pero yan, pare-parehong naging matagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Kung dadalhin natin sa practical na sitwasyon, minsan pag sobrang gandang lalaki daw nang naglilingkod o sobrang gandang babae, bagamat syempre wala namang pastora sa atin, madaling bumagsak sa tukso at lalong masisira ang gawain ng Panginoon. Bagamat tahimik at hindi ipinagmamalaki, ang paglagong ito ay tumutupad sa sadyang plano ng Diyos na umaalingaw-ngaw sa Zacarias chapter 6 verse 12. Ang sabi doon, narito ang isang lalaki na ang pangalan ay Sanga. Siya ay sisibol mula sa kaniyang lugar. Yun namang salitang tuyong lupa ay sumisimbolo sa isang espiritual na tigang na kapaligiran. Tuyo, lupang tuyo. Ay sabihin ay paano lalago? Tuyo. Sabihin walang ganoong malusog na pinagmulan. Sumasalamin sa estado ng Israel noong panahon ng pagdating ni Jesus. Sa kabila ng kakulangan ng espiritual na pagkain, lumitaw ang Mesiyas na nagpapahiwatig ng pag-asa at pagbabago. Ang imaheng ito ay maaaring maiugnay sa makasaysayang konteksto sa Israel, sa ilalim ng pananakop ng mga taga-Romano, kung saan tila kakaunti ang espiritual na sigla. Ang paglitaw ng ugat sa ganitong mga kondisyon ay nagpapakita ng mahimalang katangian ng pagpapakita at misyon ng Mesiyas. Sa sitwasyong ito, naalala ko ang kasaysayan ni John Calvin. So si John Calvin nagsimula ng Calvinism at actually Reformed theology or Reformed churches. Bagamat nung panahon ni John Calvin hindi pa ginagamit yung salitang Reformed, sa halip Reformation ang ginagamit. Si John Calvin ay kinuha ng hari ng Switzerland na mag-preach, magturo ng Biblia sa Geneva. Sa unang pagsabak ni John Calvin sa pagpipreach, ay hindi siya pinakinggan ng mga tao kagaya ng Panginoong Hesus. Siya ay rejected, tinalikuran, iniwanan, binaliwala. So ang ginawa niya, siya ay umalis kasi hindi tagumpay ang ministry. Ayan, pero noong nawala si John Calvin, bumalik sa kasamaan ang bayan ng Geneva, Switzerland. Kaya siya ay muling tinawagan noong kanyang kaibigan na nangunguna sa bayan na iyon. At muli, siya ay nangharal ng salita ng Panginoon. At simula sa panahon na iyon, sa pagbabalik ni John Calvin, ay unti-unting nakaahon ang Geneva. At sumampalataya ang maraming tao, at naging maayos ang kalalagayan ng bayan. Sa Geneva, Switzerland, nagsimula yung hindi naman siya unang Bible, pero pinagmulan ng maraming version, yung tinatawag nating Geneva Bible. 1500s pa yata iyon. Tama, 1599 kung hindi ako nagkakamali. At sa Geneva Bible, nagsimula yung King James. Actually, ang King James Bible na karamihan ginagamit ng mga Baptist churches ay binagong Geneva Bible. Inalis yung mga notes, no? Naikwento ko yata kahapon sa discipleship na yung Geneva Bible, may mga notes yan sa gilid na laban sa hari kay James mismo. Dahil parang magi-election yata o kailangan maluklok uli ni King James sa posisyon, masisira ang kanyang karir dahil sa mga notes ng Geneva Bible na tumitira sa gobyerno. So ang ginawa ni King James, kumuha siya ng mga, I think ilang tao ba yung kinuha niya? Nalimutan ko yung bilang ng mga nagsaayos ng King James. Kumuha siya ng matatalinong tao para magsulat ng panibagong Bible, mag-translate. At ang kanilang isa sa reference nila ay yung Geneva Bible, yung ganong itsura, pero aalisin yung mga notes na laban sa gobyerno, laban sa kanya. At yun nga po, yung nangyari noong 1600s, at yun ang ginagamit natin ngayong King James Bible.
Yan. Pero syempre, hindi naman sa Geneva Bible lahat yan ang galing kasi merong mga manuscript na ginagamit at napakahabang proseso po niyan. Later on siguro matalakay pa natin uli yan, yung paano na-develop yung iba't ibang klase ng Biblia, iba't ibang version. Yan. Okay, pero kaya ko naalala to dahil si John Calvin ay isang taong tinalikuran ng mga tao. Isang lingkod ng Panginoon na tinalikuran. Subalit, nakita nila na may laman ang mensahe ni John Calvin galing sa Panginoon. Siya ay produkto ng Reformation at dahil sa kanyang mensahe ay nabago ang kalalagayan ng kanilang bayan. At sa kapanahunan ngayon ay si John Calvin ang tinatawag na hindi man father, o siya ang nagsimula actually ng Reformed theology. Yung tulip, yung mga Calvinism na yan, or Doctrine of Grace, yan ay nagmula lahat sa mga turo ni John Calvin. Okay, so, ang isang taong tinalikuran, rejected ng mundo, ay pinili pala ng Panginoon at may daladalang magandang balita na nagligtas sa kapahamakan ng tao, kagaya rin ng Panginoong Hesus. At yun na tinatalakay sa talatang ito. At sabi pa dito, siya ay tulad ng ugat mula sa tuyong lupa. Ito naman ay imahe na naglalarawan sa ng buhay na sumisibol kung saan ang buhay ay dapat na imposible. Imposible ang buhay, pero nabuhay ang lingkod. Sa sitwasyon ni Propeta Ezekiel, I think chapter 37. So, ang gawain pagliligtas ng Diyos na dumarating sa spiritual na tigang na Israel. May binabanggit sa Ezekiel, I think chapter 36 and 37 na ang sabi ni Yahweh doon ay bibigyan ko kayo ng bagong espiritu at kayo ay makakapamuhay ng maayos. Hindi yan ang specific na words na ginamit. Pero ang sabi doon ay bubuhayin niya, palulusugin niya ang mga tao. Kaya lang, nakakalungkot sa mga prosperity churches, ginagamit itong verse na ito na doon sa salitang pagpapala kasi bibigyan ng bagong espiritu, bibigyan daw ng mga bagong kayamanan o kung ano-ano pang material na bagay. Pero hindi nila nakita yung konteksto. Ang konteksto dahil ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pagkabihag ng Babylonia, bagsak ang damdamin at yung bagong espiritu tumutukoy sa bagong buhay, yung pagbabalik nila nga sa Jerusalem. Ayan po yung konteksto. So I think may mga kasama tayo dito na nagmula sa Winner Church, si Christina andyan. I'm sure ay nabanggit mo at palamang na-discuss sa inyo yung bagong kaluluwa, bagong espiritu na tinatalakay sa Ezekiel. So ang konteksto noon ay bagong buhay ng mga Israelita na buhat sa captivity, sa pagkabihag sa Babylonia, ay babalik sa Jerusalem. Hindi iyan kayamanan, no? Ayan. Okay, ang mga bagay na ito ay tumutukoy sa mga lingkod ng Panginoon na walang pisikal na katangi ang magaganda at kaakit-akit, subalit nagdala ng pagbabago sa mundo ng pananampalataya. Si Apostol Pablo ay ganoon din. Ang mga apostol pa na iba ay hindi ganoon kaakit-akit sa mga tao. Tinatalikuran sila, iniiwanan. Subalit, nagdala ng pagbabago sa mundo at sa ating kasalukuyang panahon. Maraming lingkod ng Panginoon na pag tiningnan mo, hindi ka maaakit. Parang walang, very ordinary lang, walang kwenta halos, hindi siya yung pag-uuna-unahan ng mga tao, hindi siya kaakit-akit, halos ayaw mong lapitan dahil hindi nakakatuwa ang itsura. Pero yun pala, may daladalang magandang balita na pwedeng magsaayos ng ating mga buhay. Ito pa'y paalala ng Biblia, partikular ng Panginoon syempre, na sa usaping espiritual, ang tingnan ay espiritu, damdamin at puso. Yung utak, yung isip, huwag po yung physical na anyo. Pero siyempre, kung usapin ay mahalaga ang physical na anyo, dito yun ang ating gamitin. Pero kung hindi naman akma, ang physical na pagtingin, ay wag natin doon gamitin. Siguro kung manonood ka ng pelikula o mga nangangailangan ng magandang itsura, dito tumingin ka sa physical na anyo. Pero kung sa usapin ng spiritual, ay tumingin ka sa dinadalang espiritu.
Sabi nga natin dati, ang dyablo hindi ang magpapakita sa iyo na may sungay o kaya ay ang pangit ng itsura. Kaya yung sinasabi ni Carla kahapon na nakakita daw ng demonyo sa bahay nila, hindi po totoo yun. Kasi ang demonyo, kung magpapakita sa tao, hindi kanyan ipapakita yung sarili niya na may sungay o yung nagngangalit ang mukha. Ipapakita niya ng sarili niya na magandang lalaki, maputi, matangkad, at yung kaakit-akit hanggang sa maakit ang mga tao. Ayan. Okay, binabanggit sa talatading ito ang wala siyang marangal na anyo. So, alam na natin ito, hindi kaakit-akit. So, ayan na yung sitwasyon na yan. Ano po? Walang kagandahan na dapat natin siyang hangarin. Very ordinary, wala. Hindi mo siya, simpleng tao lang. Hindi naman siguro pangit, hindi naman sa usaping physical, hindi pangit, hindi magandang lalaki, pero ordinary lamang. Pero yun nga, lagi nating idinidiin sa kabila noon ay binaligtad niya ang mundo, binaligtad ng Mesiyas ang mundo. So doon tayo titingin sa kung ano ang kayang ituro at kayang dalahin. Ayan, okay. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang mundo ay mapanlinlang. Ang isip ng tao, ang mata ng tao ay mapanlinlang at nakatingin sa itsura, hindi doon sa damdamin, hindi doon sa kakayahan o doon sa pagkatawag ng Panginoon. Ngayon, tayong mga mananampalataya, particular siguro sa mga kababaihan, ay huwag tayong titingin sa physical na anyo. Again, kung kailangan ng physical na anyo, edi tumingin sa physical. Pero sa usaping spiritual, ay tingnan natin kung ano ang daladalang espiritu ng tagapagturo. Ayan, okay. Punta po tayo sa verse 3. Ayan, isa pang nakakaiyak na talata. Sabi dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Hindi maiwasan nung ginagawa ko yung mga teksto, yung manuscript ng talatang ito. Naalala ko yung mga sitwasyon na naranasan ko sa buhay paglilingkod sa Panginoon, simula noon at hanggang sa kasalukuyan. Sa iba't ibang simbahan, nagsimula kaming mag full-time sa Antipolo. Pero bago yan, ang daming naranasan dito sa Winner Church. Ang Winner Church, hindi naman talaga Winner Church yan eh. Yan ay New Life in Christ, then South Meadows Christian Fellowship. Nung nagsisimula yan, talaga namang napakatinding sitwasyon. Naalala ko lang, nandiyan si Brother Edgar. Dati noong nagtatrabaho pa ako sa Fortune Packaging, may pasok ng Sabado eh. At umuwi yata ay hapon na. Tapos, pagdating ko sa bahay, supposed to be magsiaasikaso ng gawain para kinabukasan, gabi nang nakakarating dahil sa traffic. Ayan, so, walang pastor noon ang SMCF o ang tama. Buti na lang noong kapanahonan na yan, nakita ko ay nakapagpaalam tayo doon sa HR manager, yung kaibigan din natin na namayapan na kaibigan ni Brother Edgar. Pinayagan na ma-adjust yung schedule ng trabaho ko noon, kaya nakakauwi ng maaga pag Sabado. Ayun po, bakit nabanggit ko lang ito? Dahil doon sa sitwasyon ng nararanasan. Ano po? Yung mga binabanggit dito sa ating na karanasan ng lingkod ng Panginoon, hindi man lahat siguro, pero napakaraming naranasan ko. Yung mga hirap, yung mga pagtalikod ng tao simula pa noon at hanggang sa kasalukuyan, kahit dito sa Touching Lives. Ang talatang ito ay naglalarawan sa isang lingkod na hahamakin, tatanggihan at subalit mananatili sa kanyang mababang pagkatao, meekness. Sa kabila ng paghamak, pagtanggi at pagbaliwala sa kanya ng mga tao, ay patuloy pa rin siyang magmamahal, magbibigay ng kaunawaan at magmamalasakit sa mga tao. Ito yung katangian ng Diyos, no? Ito yung unconditional and compassionate love. Kahit ikay talikuran, kahit iwanan ka, nandun pa rin yung pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao. Kagaya ng ginawa sa Panginoong Hesus, sa mga apostol.
pero sa mga pastor na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko alam si Pastor Nanding kung nakaranas siya ng mga ganitong sitwasyon sa buhay. Mukhang puro magagandang sitwasyon na naranasan ni Pastor Nanding. Inilalarawan ng talata ang individual na ito bilang isang taong puno ng kalungkutan. Ayan, loneliness. At namumuhay sa hindi maipaliwanag na mababang emosyon, dala ng pagiging nag-iisa at ni walang nagmamalasakit sa kaniya. Ang larawan ng talatang ito ay propesiya sa magiging karanasan ng Mesiya, ang Panginoong Hesus na magliligtas sa ating mga tao. Hindi masyado, kumbaga napakatindi na ng naranasan ni Isaiah sa paglilingkod niya. Pero si Jeremiah ay mas matindi kasi ang tawag sa kanya ay weeping prophet. Talagang humahagulhol ng iyak siya. Umiiyak talaga siya dahilan sa kahirapan at kabigatan ng ministeryo na ginagampanan niya. Napakaraming karanasan. Yan. Siguro sa mga susunod na panahon, siguro mga 2027, 2028 kung buhay pa tayo, mapapag-aralan na natin ng Jeremiah. Kasi yung Isaiah napakatagal napakahaba. Okay. Sabi dito, lilinisin niya ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng pagpapakasakit sa krus hanggang sa kanyang kamatayan. Ito'y sa kabila ng pagwawalang bahala sa kanya ng tao. Tinatalikuran, yung word na rejected, very common sa ating lahat yan. Tinatalikuran, iniiwanan, minamaltrato, hindi siya pinapakinggan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandun yung kanyang pagmamahal at pagmamalasakit, iniligtas niya pa rin ang mga tao. So yung dalawang bagay nga, yung habang siya nakapako sa krus, nahihirapan, hindi siya makahinga, nauuhaw, ang sabi niya ay, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang ekspresyon ng pagmamahal. Yung mga taong yun, nililibak siya, tinalikuran siya. Walang anumang pagmamalasakit sa kanya. At sa bandang huli, yung kasama niyang nakapako sa krus na magnanakaw, ay una nililibak siya pero nagrepent finally. Ang sabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Nakakatuwa, Nakakatuwa yung sitwasyon na yan. Ayan, nabanggit ko naman na to kanina. Habang ginagawa ko tong manuskrito na ito ay hindi maiwasan na maalala, manariwa yung mga karanasan na nakalipas na panahon at hanggang sa kasalukuyan. So ang Mesiyas na tinutukoy dito ay hinamak at tinanggihan ng mga tao. Itinatampok ng pariralang ito ang karanasan ni Jesus ng pagtanggi at paghamak na ginawa sa kanya ng mga tao. Kahit yung mga biological na kapatid niya, si James, si Juan, si Jude, at yung iba pang kapatid, mga biological na anak ni Maria at ni Jose ay tinalikuran siya, hindi siya inaapi siya, binubuli siya. Pero yun nga, pagkatapos ng lahat ng yun, nung muli siyang mabuhay, nanampalataya ang mga taong ito at naging lingkod ng Panginoon. Ang terminong hinamak ay nagpapahiwatig ng isang matinding paghamak na sumasalamin kung paano tinrato si Jesus ng mga pinuno ng relihiyon at ng maraming tao sa kanyang mga kapanahunan. Siya ay linibak, sinuotan ng damit na yung royal robe, yung kulay purple. Tapos ay nilagyan ng koronang tinik, tapos kunwari yung mga tao yumuyukod sa harap niya paikot-ikot, nililibak lang pala siya. Ang pagtangging ito ay tumutupad sa propesiya tungkol sa naghihirap na lingkod na nagpapakita na ang Mesiyas ay hindi kikilalanin o pararangalan sa kanyang sariling bayan. Ayan. Minsan po, ang buhay ng pastor sa sariling church niya, hindi siya nire-respeto, hindi siya sinusunod, binabaliwala. Pero pagka nawala na, ayan, saka siguro maaalala. Ayan, nare-refresh lang sa akin yung instruction lagi ni Pastor Mayo. Sabi niya, yung familiarity daw brings into contempt. Sabi ko noon, bakit makukontempt kung wala namang ginagawang masama? Pero sa kasalukuyang panahon, halos nararanasan ko yung mga bagay na yan. Ayan po. So again, bukod doon sa paghamak, bukod doon sa pag-iwat, pagtalikod sa kanya, ang isa pang naranasan ng lingkod ng Panginoon na yung kalungkutan, napakatinding kalungkutan at mabibigat na karanasan.
Ni wala siyang bahay na tinitirahan. Sabi nga dun sa Biblia, sa Bagong Tipan, yung mga daga ay mayroong lungga na pupuntahan, samantalang itong anak ng tao ay wala man lang mailagay na bagay sa kanyang ulo. Wala siyang tirahan, kung saan lang siya inaabutan. Ayan. Binibigyang diin ng paglalarawang ito ang malalim na empatiya at pagkilala ng Mesiyas sa pagdurusa ng tao. Empathy, the word empathy, no? Compassionate care. Ang terminong mga kalungkutan ay maaaring maunawaan bilang parehong pisikal at emosyonal na sakit na naranasan ni Jesus sa buong buhay at ministeryo niya, na naranasan din ng mga apostol, ng mga tagapanguna ng simbahan, ng mga pastor at ibang lingkod ng iglesia. Ang kanyang pagkakilala sa kalungkutan ay makikita sa kanyang habag sa mga may sakit, sa mga nagdadalamhati, sa mga inaapi. Ang pariralang ito ay naglalarawan din ng sakdulang kalungkutan at pighati na kanyang dadalhin sa krus na aako sa kasalanan ng sangkatauhan. Napakatindi ng karanasan ng mga lingkod ng Panginoon. Siya ay hinamak at hindi natin siya pinahahalagahan. Ayan, so the same explanation, walang atraksyon, walang appeal yung lingkod ng Panginoon, kagaya ng Panginoong Hesus, tawag ito ay nilalayuan ng mga tao. At doon nga sa ating discipleship, yung church history, sabi ko yung unang 7 kabanata ng Book of Acts, na probably matatalakay na natin sa Sunday, makikita natin doon kung anong naging karanasan ng mga apostol sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang despised and rejected ang kanilang sitwasyon. Yan. Ang ilang pang tinatalakay sa talatang ito, again, yung paghamak at pagtanggi ng mga tao. Yan. Yan. Ang buhay na puno ng kalungkutan, siya ay tulad ng isang taong pinagtataguan ng mga tao ng kanilang mga mukha. Halos ayaw siyang makita, halos ayaw siyang tingnan, at tuwing darating yung lingkod ng Panginoon na ito ay pinagtataguan pa siya dahil parang may nakakahawang sakit. Ayaw siyang makita dahil sa kasalukuyang panahon, ganyan pag nakita yung pastor, ang iba nagtatago kasi babahaginan ng ebanghelyo, tuturuan ng Bible. Napaka-corny daw, napaka-killjoy daw ng Bible, masyadong seryoso. Ayan, syempre siya ay hinamak, awit 22 verses 6 to 8. Nandun yung propesya niyan. And then, tinampok ulit yung Pilipos chapter 2 verses 7 to 8 kung paano hinubad ng Diyos ang kaniyang pagka-Diyos at mamuhay siya bilang tao, pinakamababang tao, nagpakumbaba hanggang sa kamatayan. Hindi siya binigyan ng halaga. Walang importansya na ginawa sa kanya ang mga tao. Kaya minsan mapalad yung mga pastor ng prosperity kasi masyadong hakulang na lang ay sila yung gawing Diyos sa mga simbahan nila, no? Naalala ko lang ang itinuro kasi sa amin doon sa Prosperity Church, ang pastor ay uunahing bigyan ng pagkain, pagsilbihan, lahat ng makabubutit magaganda sa pastor ay gawin at laging nauuna. Ikinalat pa niya yung katurunan. Kaya lang, yun ba ang tinuturo sa Bible? Walang ganun Kasi ang Panginoong Hesus siya nga yung pinakahuli. Kaya dito sa Touching Lives, minsan ginagawa nila, pero sabi ko, ayoko ng ganyan. Mas maigin na ako yung pinakahuli. Mas maigin na matapos kayong kumain at kung may natira, ay saka ako kakain. Mas matutuwa ako kung mabusog lahat kahit magutom ako. Hindi naman sa pero yun po ang totoo. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, naparito siya sa lupa para maglingkod, hindi para paglingkuran. Yun po ang totoo Ayan. Ang buhay ng pastor ay hindi nangyayari para maging komportable. We were not called to experience comfort and all ng lahat ng mga kaayusan. Kaya pag ikay tinawag bilang pastor, kailangan ihanda mo yung sarili mo sa mga bagay na ito. Mahirap, pero alam po ninyo, ang isang kagandahan
Sa likod ng hirap at kabigatan na ito, ng pagtalikod, ng kawalan ng pagpapahalaga, na andoon yung joy. Yung joy na nagmumula sa Panginoon. Kanina talakay dito yung sinasabing nag-iisa walang kasama. Yan po ang totoong sitwasyon sa buhay natin ngayon. Kung naranasan ng Panginoong Hesus, naranasan ng mga apostol, karapat dapat lang na maranasan ng mga pastor. Kasi ang ating sinusunod, ang modelo ng paglilingkod namin, ay ang Panginoong Hesus. So kung siya'y rejected, rejected din ang pastor. Kaya lang siyempre, kagaya nga ng sabi ko kanina, bilang tao ay minsan nakakasama ng loob. Masakit din at mabigat. Wala tayong magagawa. Ganun ang pagkatawag sa atin . So, okay lang yun. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Kung ang isang pastor ay hihinto sa paglilingkod dahilan lamang sa rejection ng mga tao o ng mga taong gusto mong lumapit sa iyo, napakawalang kwenta ng pagkatawag sa iyo. Posibleng hindi ka tinawag. Hindi nabubuhay ang pastor para sa kagandahan, kasaganaan, at kaayusan, not for comfort, not for satisfaction, but for difficulties, for trials and persecutions. Yun po ang totoo. Kasi kung ako ay hahanap ng ganung bagay, aalis na talaga ako. At hahanap na lang ako ng prosperity churches. Pero hindi naman mangyayari yung ganon. Kung sakaling umalis man ako sa Touching Lives at mawala, definitely ay panibagong ministry, panibagong church planting. Ayan. Okay, sa pagwawakas, ang verse 3 ay nagtuturo ng landas ng paghamak, kalungkutan at dalamhati ng Mesiyas. Ang bawat parirala ay naglalarawan ng isang larawan ni Jesus na kusang loob na tinatanggap ang pagtanggi upang madala niya ang sumpa ng kasalanan at maipaabot ang kaligtasan. Kasi kung nabuhay si Jesus sa comfort, posibleng hindi siya hahayaan ng tao na maipako sa krus. Hindi papayagan ng taong latiguhin siya, hindi papayagan ng taong pahirapan siya. Hindi matutuloy. Actually, yun ang linalaban ni Pedro . Panginoon, hindi dapat mangyari yan. Dadaan sila sa aking bangkay pag pinahirapan kanila. Anong resulta? Di hindi siya mamamatay. Di hindi mapapatawad at malilinis ang ating kasalanan. Ayan. Kung ang mga pastor sa panahon natin ngayon ay mamumuhay sa comfort, matutulog na lang yan sa mga bahay nila. Hindi na yan gagawa ng mga bagay. Hindi na magbabahagi ng ebanghelyo. At malamang ang mga preaching yan, purong motivation na lang. Para lalo siyang tulungan at bigyan ng comfort. Hindi na magtuturo tungkol sa kasalanan. Hindi na yun mambubulyaw. Hindi na yun magtuturo ng pangit. Kasi baka mabawasan ng allowance. Mas maigi na yung ganitong sitwasyon na nagiging totoo sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga kabigatan, ng pagtalikod, ng rejection, at ng mga kabigatan sa buhay. So, yan po. Yun po nilalaman ng verses 2 and 3. Bukas naman tatalakayin natin ng mga ibang talata, yung verses 4 and 5. At lalo pa nating makikilala kung anong ministeryo ng Panginoon. Okay, so pansamantala, wakasan natin ang talakayan sa gabing ganito, 8:45 na pala. So, medyo mahaba ang ating discussion. So, yun po nilalaman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama. Tayo manalangin. Muli po, Amang Diyos, maraming salamat sa gabing ito sa iyong buhay na ibinigay sa amin. Sa karunungan, sa kabukasan ng isip, kaunawaan sa mga bagay na ito. Patuloy mo kaming pagpalain, Ama, bawat isa sa amin, lalo na po ang mga lingkod mo na nagpapagal, subalit tinatalikuran. Mga lingkod mo na nahihirapan, subalit lalong nakakaramdam ng kalungkutan dahil sa pag-iisa at kawalan ng suporta o empatiya sa mga tao. Salamat po, dakilang Diyos. Ikaw ang kasama ng iyong mga lingkod at ikaw ang patuloy na gagabay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pastor Claude, Mami Ay, Nicole, salamat sa iyong pagsama. Nandiyan din si Christine. At kung may kasama pang iba,
Siyempre, si Brother Edgar, si Kuya Bobby, si Ate Alma, ang buong Ornido family, Pastor Nanding, si Irene, at kung sino pa po yung nandyan naka-join na hindi ko nabanggit. Si Brother Edgar, siyempre, si Nanay Gertrudes. Hindi ko alam si Sister Ana kung nandyan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ipasa pa po ninyo yung ating mga pag-aaral na to para mas maraming taong matuto at makabahagi, makilala ang Panginoong Hesus. Salamat po mga kapatid. God bless everyone. To God be the glory.